yakapin. Magnifico! Magnifico! Eh, gusto ko... Unang nakilala sa mahusay na pagganap sa Magnifico. Nanay! Nay, tama na po! Sasaktan na po siya. Salamat po, La. Sa murang edad, kabi-kabilang parangal na ang natanggap. Sa gitna ng tagumpay, naligaw sa landas si Jiro. Naging batang ama. Nalulong sa masamang bisyo, na-addict sa droga. Sa isang iglap, ang magandang hinaharap sana ni Jiro sa show business. Wami! Push your love! Pompiang Queen! Bakla! Biglang naglaho. Ito ang ikalawang pagkakataon ni Jiro Manyo. Welcome, the one and only Magnifico. Jiro Manyo, welcome. Welcome back. Thank you po. Thank you sa pagpapaunlak mo sa amin, Jiro. Napakagwapo ni Jiro ngayon. Anong kinis-kinis? You look very well, very well. Very nice to see you like this. Isa-isahin na natin, Jiro, no? Bago nangyari lahat ng medyo hindi maganda, syempre kilala ka as nag-best actor ka, di ba? For Magnifico, ilang beses? Best child actor? I think 6 times. 6 times. 6 awards for best child actor for Magnifico. You were in school, in a good school. Opo. You were a good son. Ang daming going for you, di ba? Success, happiness, a peaceful life, a loving family. Tapos isa-isahin natin ito. Paanong nalulung ka sa masamang bisyo, you got into drugs, tapos your girlfriend got pregnant, tapos paano ka napunta sa ganoong direksyon? Actually, nag-start po siya nung 15 years old ako. Every time na umaalis ako ng bahay, kung saan ako pumupunta, wala akong pinapakinggan sa family ko. Basta iniisip ko lang yung sarili ko na masunod ko yung gusto ko. Tapos nakilala ko na yung wife ko, yung mami ng daughter ko. And then nag-start kami, nag-live-in kami for 1 year. You were 15? 15. And she was? 21. Nag-live-in kami, then nagkaanak kami ng babae. Tapos after nun, doon ako nag-drugs. You started doing drugs nung magkasama na kayo? Opo. Hindi before? Yep. So, napanganak na yung baby ninyo. Ilang taon ka na nun nag-start? 16. 16. Okay, paano nag-umpisa yon? How did you discover drugs? Tapos, naging habit na siya? Sa friend din. Friend yung mga din? friends ko din minsan, nag-i-invite sila sa akin, tinatawagan nila ako na party. Tapos... Dapat parang if you try, inom. okay lang, di ba? Oo, okay lang. Pero hindi ko rin maiwasan dahil pag hindi ka nag-join sa kanila, sabihin nila, KJ ka. Nung matry ko, natry ko na, hindi ko na maiwasan. Parang hinahabol ko na siya every time na aalis ako, gusto ko mag-take ng ganito, gusto ko ng manigarilyo, gusto ko... Hinahanap na talaga ng katawan. Hinahanap na. Tapos, na-realize ko na may anak na pala ako. Habang lumalaki yung anak ko, nakikita naman niya na maayos ako, wala akong problema. At bukod doon, nabibigay ko yung mga kailangan niya. Okay, so napag-usapan na rin lang natin ang pamilya, no, Jiro? Kasama rin natin ngayon si Daddy Andrew, ang daddy mo. Okay, Daddy? Hello, Daddy. Welcome. Welcome po, Daddy. Welcome, Daddy Andrew. Please have a seat po. Talaga naman, kaya naman gwapo si Jiro dahil tignan nyo naman ang daddy niya, di ba? Okay, Daddy Andrew, paano nyo po tinanggap ng inyong pamilya ang kinahinatnan ni Jiro? At, syempre, dahil parang he was on top of the world, no? At meron po bang pagsisisi on your part sa nangyari sa kanya? Siguro yung pagsisisi yung napabayaan kong himuwalay sa amin.
Yun Kasi na. po, pero sabi naman po ni Jiro, wala po siyang sinusunod noon eh. Wala po siyang ibang pinapakinggan. Ginagawa lang po niya yung gusto niyang gawin. So, nung 15 siya... Para po may sariling mundo. Para siyang may sariling mundo daw. So, ang muling pagbangon po ni Jiro sa pagbabalik ng Sharon kasama mo, kapatid. Dati kasi, meron akong kilala. Aha. Kuya ko siya. Kuya ko siya. Tawag ko sa kanya, Kuya Tom. Sa buong family niya, siya yung pinaka-love ko. Siya ka nakakapag-open up ako sa kanya. Tsaka feeling ko mahal na mahal niya ako. Mahal mo pa ako. Naniniwala naman ako sa second chance. Kasi lahat naman ng tao, parang binibigyan sila ng pagkakataong magbago. Kasi po lahat po ng tao nagkakamali. Tsaka kailangan po magpatawad. Sharon